Ngayon po ay pag-uusapan natin ang mga pangunahing kaalaman sa kalusugan ng pag-iisip. Ang topic po natin ngayon ay about stress. Ito po ay binuo ni Dr. Polly Shaula. She's a registered provisional psychologist. Dinisenyo po ito ni Kavita. Siya po ang aming program coordinator. At ako po ang naghahatid sa inyo. Ako po si Adam Mela. Isa po akong Filipino community educator. Ang may akda po na ito ay si Dr. Polly Shaula. Siya po ay isang registered provisional psychologist na meron po siyang 21 years of experience. Meron po siyang Doctorate of Clinical Psychology mula sa University of New Delhi noong 2011. Ano po ang stress? Ang stress ay isang physiological or psychological na tugon sa panlabas o panloob ng mga panggigipit na nakakagambala po sa balanse ng katawan, at ito po ay umahantong sa physical, mental, emotional na pagkapagod. Marami pong mga dahilan o sanhi ang stress. Maaari pong itong magpakita sa iba't ibang anyo, tulad po ng pagkabalisa, pagkamayamutin, tensyon, at maging ang mga physical na sintomas tulad ng pananakit ng ulo o problema sa gastrointestinal tract. Ito po ang mga sanhi ng stress. Stress po ng may kaugnayan sa trabaho, tulad po ng mabibigat na workload, deadlines, mga hamon sa personal na buhay, mga problema sa relasyon, mga problema sa pananalapi, mga malalaking pagbabago sa buhay, o minsan ang pagkawala sa isang mahal sa buhay, ay maaari po magdulot ng malaking stress. Mga salik sa kapaligiran, tulad po ng ingay, polusyon, academic stress rin po para sa mga estudyante, mga issue po sa kalusugan, mga malalang sakit, pananakit ng katawan, at mga pagsulong sa teknolohiya. Tulad po ng pagkonekta sa teknolohiya, mga labis na impormasyon. Ito po ang mga sanhi ng stress na pwede nating makuha sa kapaligiran at sa ating mga sariling pang-araw-araw na buhay. Ano ba po ang mga uri ng stress? Meron pong tinatawag na talamak na stress. Ito po yung maikli at matinding stress na dulot ng agarang pagbabanta o hamon. Meron rin pong pangmatagalang stress. Meron rin pong episodic acute stress o madalas na paglitaw ng mga talamak na yugto ng stress. O meron rin pong tinatawag na traumatic stress na nagresulta po mula sa mga traumatikong kaganapan sa buhay po natin, tulad po ng aksidente, sakuna o mga karahasan. Ano po ang mga tugon sa stress? Ang mga examples po dito ay tulad po ng fight or flight, pag-activate po ng sympathetic nervous system, pagpapalabas ng mga stress hormones tulad ng cortisol, adrenaline, at tumataas po ang tibok ng puso, presyon ng dugo, at pagka-alerto. Ito po ang mga implikasyon ng stress. Nakaka-apekto po ito sa ating physical na kalusugan. Maaari po itong humantong sa mahinang immune system, mga problema sa cardiovascular system po natin, mga issue po sa gastrointestinal system natin o yung issue sa pagtunaw, mga pagbabago sa gana sa pagkain, at pagtaas ng pagkamaramdamin sa mga sakit. Nakaka-apekto rin po ito sa ating kalusugan ng pag-iisip natin. Nagkakos po ito ng anxiety disorder, depression, or burnout. Maaari din ito maka-apekto sa ating cognitive na pag-iisip, sa ating pag-concentrate, sa paggawa ng desisyon. Nagbibigay rin po ito ng mga problema sa memorya at mga pattern ng negatibong pag-iisip. Nakaka-apekto rin po sa ating mga relasyon to. Maaari po masira ng stress sa ating personal na relasyon dahil sa ating pagiging mayamutin, pagbaba ng pasensya, kahirapan at pagpapanatili ng mga emotional na koneksyon. At nakaka-apekto rin po ito sa ating pagganap sa trabaho. Ito po ay maaaring maka-apekto sa ating konsentrasyon, sa ating pagiging productive sa trabaho, paggawa ng desisyon, at pangkalahatang kasiyahan sa ating trabaho. Ang stress po ay maaaring magpakita ng iba't ibang sintomas na pisikal, emosyonal, at asal.
Kabilang po dito ang mga examples po ng physical na sintomas, yung sakit ng ulo, pag-igting ng kalamnan, pananakit ng dibdib, mga emotional po na sintomas tulad po ng pagkabalisa, pagkamayamutin, depression, galit, at mga sintomas po ng pag-uugali tulad po ng hirap mag-concentrate, pagkalimot, pagpapaliban, at nababawasan din po ang ating motibasyon. Paano po maiwasan na ang stress? Importante po na magaling po tayo mamahala ng oras, mahusay na pag-ayos ng oras, unahin ang mga gawain na kailangan nating tapusin, italaga ang mga responsibilidad kapag posible. Importante po ang malusog na pamumuhay, tulad po ng physical na ehersisyo, balancing dieta, at makakuha po ng sapat na tulog. Importante rin po na makakuha tayo ng suporta sa lipunan, bumuo po tayo ng matibay na relasyon at network ng mga kaibigan at pamilya na sumusuporta po sa atin. Importante rin po ay tayo nagpapahinga. Magsanay po sa malalim na paghinga, pagmumuni-muni, yoga, at mga matuto pong magsabi ng hindi kung kinakailangan. Matuto pong magkaroon tayo ng boundaries o hangganan para po pangalagaan ang ating sarili. Ano pa po ang mga ibang paraan para pamahalaanan ng stress? Kilalanin po ang mga stressors, ang mga mekanismo ng malusog na paghaharap, makisali po sa aktibidad na nagbibigay po sa atin ng mga paraan para matanggal po o maalis ang stress. Maganda pong mga maayos po at magandang mga libangan na nakatulong sa atin, pag-ehersisyo, paggugol ng oras sa kalikasan. Importante rin po ang pakikipag-usap. Ipahayag ang iyong nararamdaman sa mga iyong pinagkakatiwalaang kaibigan, miyembro ng pamilya o therapist. Tukol naman po sa paglutas ng problema, tukuyin po ang mga praktikal na solusyon upang matugunan ang mga sanhi ng stress at gumawa ng mga aktibong hakbang upang malutas ito. At importante rin po, magbigay po ng sariling oras sa pag-alaga ng sarili at ang paghingi po ng professional na tulong kung kinakailangan. Ito naman po ang mga strategies natin para sa pagharap ng stress. Katulad po ng mga nabanggit ko na, malusog na pamumuhay, pamamahala ng oras, suporta sa panlipunan, paglutas ng problema. Ito pong mga ito, pag ginawa po natin ito, ay makakatulong po sa atin upang matugunan ang mga problemang hinaharap natin sa buhay at mabawasan po ang stress na ating nararamdaman. Importante po na manghingi tayo ng professional na tulong kapag ang stress ay lumalaki na at patuloy ang epekto sa atin. May mga professional experts po na ating pwede pong hinga ng tulong. Tulad po ng mga professional sa kalusugan ng pag-iisip, gaya ng mga psychologist or therapist. Maaari silang magbigay ng suporta, gabay at mga espesyal na intervensyon upang epektibo nating pamahalaanan ang ating mga stress na nararamdaman. Sa conclusion po, ang stress ay isang natural na tugon sa mga pangangailangan at pressure sa buhay. Ang pag-unawa sa psikolohiya ng stress ay makakatulong sa atin na bumuo ng mga epektibong diskarte sa pagharap. Sa pamamagitan po ng pagkasagawa natin ng mga proactive na hakbang upang pamahalaanan ng stress, mapapabuti natin ang ating pangkahalatang kagalingan. In conclusion po, ang stress naman ay hindi maiiwasang bahagi ng buhay. Ngunit ang pag-unawa sa kahulugan nito, mga sanhi, mga diskarte sa iwas, implikasyon at pamamahala ay makakatulong po sa atin para matugunan ang mga implikasyon ng stress. Para po sa mga libreng serbisyo sa pagpapayo, mangyari pong mag-email sa info@ucca.ca. Again po, pwede po kayo mag-email sa info@ucca.ca. info@ucca.ca. Maraming salamat po at sana po ay may natutunan po tayo ngayon.